Hari-hari. Kaibigan, welcome back. I hope na maganda ang weekend yung nakaraan yung weekend. I hope very productive or very relaxing. Kasama yung mga mahal sa buhay. Kahit man lang ito ay sa online man ito. Alam ko sa iba sa inyo ay malayo sa mga minamahal. I hope lagi kayo hanap ng paraan para mabawasan ang pagka-miss ninyo sa inyong mga pamilya na napakalayo. Ngayon ay Monday. Ngayon ay Lunes, October 13. Gitna na ng gitna na ng Oktubre. Para sa akin yung gitna na yun ng Oktubre, kalagitnaan ng buwan. Pinakamataas namin temperatura ay 26 degrees Celsius. Mababa is around 19 degrees. Mamaya na yun paghapon na, bandang gabi. At bumababa kami ng malamig na. At I know sa ibang mga sa norte pa namin ay may mga negative na temperature na. Kaya ito na yung panahon na sinusubok na yung katawan nyo, kinukondisyon na yung katawan nyo sa naralapit na winter. Especially dito sa Canada. At kaibigan, napakarami kong mga videos. I mean, sa mga nanonood sa akin ng matagal na ay may katagalan na napapansin ninyo na madalas ako sa hardin, sa sasakyan, even politics, at in between kung ano-ano, even basura, bubong, pagkakat ng lawn, at dapat ngayon ay paglilinis ng pagmamulch ng ito. Kaibigan, dito ako, alam niyo, pag tinanong kayo ng tao, saka magaling, no doubt, isa sa mga katangian ko na ipagmamalaki kung paano ako mag-cut ng damo, kung paano ako magtanggal ng snow sa driveway, sa walkway, even sa kalsada, sa bubong ng mga snow, magsaboy ng asin, and magtanggal ng damo, ng dahon, mapa-emulch mo man nito or ilagay mo nyo sa isang sa dump area or compost. At you may think na, oh, yun lang. Well, kung mamamaster nyo yung mga ito, snow removal, lawn care, at fall leaf cleanup, at you will dedicate yourself 100% na knock on doors, deal with people. Yun ang pinakamahirap, you will deal with people na potential ninyo maging mare o pangmatagalan, o maybe that same day na maging connection ninyo, na maging customer. To some, it's very rewarding. Marami akong mga nakakausap na mga tao na gustong-gusto itong madumi at nakakapagod na trabaho. Sa kabila nito, kung talaga magsisipag kayo, mahina ang 100,000 dolyares na kikitain ninyo, even for one season lang. Ilan na season na yan, binanggit ko. Especially, napakalaki ng pera dito ng fall cleanup dahil napakatagal hindi yun na buong fall. Dahil ang fall dito ay hindi pa natatapos ang fall, may snow na. Kaya kailangan mo tapusin a month to 2 months. Kailangan mo matapos yung pag-clean up ng mga dahon. At yung demand na yun napakataas, kaibigan. At sana explore niyo kung gusto niyo tumingin ng mga hindi lang basta, this is not barya. Depende sa inyo kung anong gusto niyo, na kung hanggang saan gusto niyo, kung hanggang saan ang kaya ninyo. Kung titigil lang kayo sa 3, 5, 12 na customer, and maybe barya ngayon, pero
Even pagdating sa 12, malaki na yon. Pero kung talagang seryoso kayo, knock on doors, deal with people nga. Dahil yung iba maghahagos sa inyo. Isa pang masasabi ko kung papasukin nyo ang trabaho na to, you gotta have yung utak ninyo, huwag kayong bababa. Huwag nyong bababaan ang presyo ninyo, ang sarili nyo just because gusto nyo makuha yung customer. Manindigan kayo, may presyo na kayo in mind na hindi kayo bababa naman na mangyari. Kahit babaan pa nila, makukuha nyo yung kliyente, pero sa mababang halaga na itinilagay nyo sa sarili nyo na alam yung worth it kayo, huwag kaibigan. Isa pa, ito yung kailangan mapaghandaan yung mga ganitong mga trabaho. Pero, I'm telling you, may mga tao dito na the way they talk dito sa field na to, lawn care, snow removal, I'll give you an example. There's a guy, sabi niya, bibigyan kita ng account. I have 100 accounts. Bibigyan kita ng ilang dosena nun. And sabi ng guy sabi nung bibigyan, wala akong truck. Alam mo sabi nung nagbibigay? Well, then get a truck. Get a truck, come back to me, and I'll give you that. I'll give you that account. In return, kapag may kailangan nga siya, kasi dahil palaki na yung kanyang kontrata, mga parami na, kailangan niya ng tulong, then he has to show up. Ganong bagay, connection, networking, that way para continuous, tuloy-tuloy ang paglaki ng ikaw, o sino man ang lumalaki ang kontrata, at parating yung aking kaibigan na isa. Come on, focus. Should I edit this? Hola, Maria. Yung nga, sandali lang kaibigan ha. Afternoon, Frank. Hi, Lenny. How are you? All right. Hold it steady, anak. Okay, kailangan kong i-interrupt ito. Okay. Okay, kailangan kong i-interrupt ito. Dahil yung dumating yung mga kapitbahay ko na nawala ako sa focus. Ang sinasabi ko sa inyo, yung attitude ng mga entrepreneur, or for example nga yung mga nasa trades or yung nasa mga businesses nga ng seasonal businesses tulad ng snow removal. Ang sabi ng guy, I'll give you several accounts. Sabi naman ng binibigyan, pero wala akong truck. At ang sabi na nagbibigay, then get one. Come back to me. Pag nakakuha ka na ng truck at ibibigay ko sa'yo. Bakit gano'n siya magsalita? Yung nagbibigay. Just like parang hindi yung pag-iisip na katulad ng karamihan mga Pilipino na o sa mga nakinig nyo na, oh, kukuha ako nito, yung credit ko, no, yung down payment ko, yeah, and valid yun. Totoo naman yun sa totoong mundo. Pero bakit iba ang mga nasa trades at iba ang mga nasa mga itong seasonal contractors na to? Dahil, kaibigan, masyadong mabilis ang pera dito na ibibigay ng mga customer kagad ng pera, half. If you ask for the whole thing, which is not recommended, hindi ko rekomendado, they'll give it to you. Maybe 3 gives, 3 bigay, o kalahati nun. Let's just say may account ka, $1,000 ang singil mo, seasonal rate, patak ng snow, 3 inch, up to 6 inch. Ito ang rate ko, 1,000. Kung 3 to 6 inch ito ang rate ko. Kung ang pumatak ng snow ay
over 8 inches, then I'll charge you the 2 extra 2 inches na yon. Pag-uusapan nyo at lagi meron na kayong presyo nun. Ay ibig ko sabihin, kaya bakit napakabilis nilang iniisip na nagbibigay na makakuha ka agad ng truck, hindi na niya naisip kung maganda ang credit mo, hindi. Dahil you can come up with that money and it doesn't have to be a brand new truck. And yun ang isa sa mga rule. Don't get a brand new truck, lalo pa nag-umpisa kayo sa business. Get a second one. Oh, masisirain. Well, you know what? Pay someone to have it checked. At you're risking it. Katulad ng business, you're risking it. Diba? And you'll get by. Okay? Unless totally talaga na wala kayong care, you will check and you will have a mechanic, a decent mechanic. That truck would last you. Alright? Hanggang makakuha kayo ng gusto ninyo. Yun kaibigan, dahil madali ang pera, kung meron kayong account, let's say 10 account, magkano yun? Half ng singilin ninyo, 500 each, depende. There's one account na depende sa laki. Yung iba, malaki ang kanilang driveway, 2,000 a month. 2,000 seasonal. We're talking about yung pinakang basic, 2,000 seasonal. Okay? And that's it. Okay lang anak? I'm almost done. And madali ang pera doon. You can get that. Sabihin nyo na first down payment. Ito, and you can make that down payment for your second-hand car. Okay? It doesn't have to be brand new. Okay? You can have a car, you can have a truck, 5 grand, under 10 grand, and makukuha nyo yun. Lalo pat masipag rin kumuha ng mga customers. Alright? Ng mga kliyente. Just a quick one lang. And ilang kaibigan, and balik tayo sa sinasabi ko sa video na to. Thanks yun, anak. Alat. Isa sa mga naging kaibigan ko ay yung narinig nyo na huling binati ko. At yung isa naman na una kong binati ay asawa siya nung kaibigan kong mekaniko. Itong huli kong binati ay tumulong siya sa akin kapag nung bago pa ako dito sa Canada, nakaalitan ko siya. At hindi ko nakaalitan, napakabait niya. Ako lang talaga yung loko-loko. Nag-clear ako ng snow noon. At dahil patuloy ang pagpatak ng snow, he showed up. Meron siyang plow. Pinush niya yung snow papunta sa right bank. Kapag nakarap ka sa kalsada, yung right side ng driveway namin. At hindi ko naintindihan yung ginagawa niya. Akala ko he's making it I don't know, akala ko dinadump lang niya yun na just trip lang niya. Akala ko and hindi ko alam na nililinis niya yun, and that's the way how plow works. May mga certain angle na akala mo diyan lang dinadump, pero you gotta wait. Laging mong hintayin kasi yun ang pinali niya. Tinatambak siya isang bagay para sa isang lugar para ma-push niya sa kabila. Noong time na yon, kabataan ko, mainitid ang ulo ko, and I went there with my shovel, and it's let's just say na hindi very friendly. Naalala ko yung sinabi niya, na kalmadong sinabi niya, I'll clean it up. Sinabi niya yun. I will clean it up. For some reason, I had to stop. Dahil iba ang dating ng mga taong mababa ang boses at kalmado. And yung nga nangyari, hindi ko sasabihin pa sa inyo buong detalye, pero after that, pinush niya yung plow niya sa bank, yung mound of snow, at tinaas niya dahan-dahan, at nakita ko na, yun ang sistema, pero huli na, naipakita ko ng kung paano ako mag-treat ng kapitbahay ko pala yun, and he's just trying to be nice, being neighborly, kaibigan. And that time,
Kaya, and the reason why I'm telling you this, baka may mga kabataan ngayon or even kayo kung sino nanonood na masyadong mainit ng ulo and you always picking up fights. I'm telling you, alam niyo na, pero isa ko sa magsasabi sa inyo na it's not gonna be pleasant for you to live kapag yun ang lagi mong hinahanap or ganun ang attitude ninyo. Maybe I'll open up kung bakit ako ganon sa mga kabataan ko. Pero ngayon magkaibigan na kami. Kaibigan na kami matagal na at paminsan-minsan binabagit niya yun sa mga tao in a joking way. Ang isa sa mga sinasabi niya nga pala ay ang mga joke niya ay Lenny's picking up fight. He's bringing a snow shovel. He's bringing a snow shovel, picking up fight with a guy that drives a Ford F-150 with a plow, with a 9-foot plow. Ganun kahaba yung plow niya. I believe it's 8 or 9 foot ang 9-foot plow yung kanya eh. I think 9 is very long. Typically, that's 7 to 8 feet ang haba ng plow niya. And we all laugh. Tama nga naman, magdala ka ng pala sa laban, ang dala niya i-truck. That's not very smart. Isa sa mga regret ko yun. At doon nila ako nakilala dito. And dahan-dahan na itong neighborhood na to ay nagtiwala sa akin sa punto na mga anak nila, ano man ang edad, baby hanggang dalagat, binata, pinagkakatiwala nila sa akin. Mga seniors nila, mga parents, minsan vice versa, mga seniors pinagkakatiwala nila yung mga apo at mga anak nila sa akin. Bahay, mga alagang mga pets, at mga task, mga trabaho, yung kanilang pinagmamalaki na precious na mga bushes na kailangan i-trim ng specifically. I would offer help. Of course, hindi ako magpapabayad. Mga bagay, mga kotse nila na kailangan ayusin. May dalawa na kami mekaniko dito at karamihan ng mga tatay dito are capable, marunong at least mag-swap ng tires, mag-jack. Pero nandito pa rin ako dahil I'm the guy with the tools, garden tools, trimming, pruning, mowing, paglilinis ng mga spark plugs, jack stands, at kung ano-ano pa. Nandito ako sa kanila at I do protect them too. Nung kabataan ko, I use that. Ginamit ko yung pagiging loko-loko ko sa mga taong meant to harm them, meant to con them. At marami dito meant to annoy them, that would annoy them and that annoys them, annoyed or even potentially na masaktan sila. And I was there. Not all the time nandun ako sa kanila, especially dun sa isa sa mga regrets ko ay nung height ng pandemic. A couple, she called me. Nalaglag yung kanyang asawa sa basement, sa landing. He broke his hip and I wasn't there to pick up the phone dahil may habit ako na kapag nandito ang pamilya ko, yung phone ko binababa ko. At she was calling at hindi ko siya sinagot. And after an hour, may ibang kapitbahay na sumagot. And nung nalaman ko, nung nakita ko sa labas may nangyayari, and nandun na yung isa naming kapitbahay at tinutulungan na siya. Pero hanggang ngayon daladala ko yung hindi ko agad siya natulungan. After a few days, sumakabilang buhay na rin yung kaibigan kong yun. He was 92 during that pandemic. At
Every year, man, binibigyan niya ako ng sariling gawa niyang alak. You know, those Italian people, they love making their own sauce and their own wine. Bibigyan niya ako lagi, Lenny, this for you. Thank you, thank you. Thank you, Mr. R. Yung kanyang asawa na gagawan ako ng espresso ba yun, kaibigan? Hanggang black coffee lang ako. From scratch, espresso. Tama ba yun, espresso? Yung napakatapang sa maliit na teacup. Excuse me. And we will share stories. Bibigyan niya kami ng cake, ng mga, you know, habang nagsisip ng coffee. Hindi siya nagtagal dahil hindi available yung surgery sa kanya. Noong time na yun, everybody's scared. Everybody's scared dahil sa pandemic. And I'm the one, ako lang dito sa neighborhood ang hindi scared. And I'm the one, nalaman nila na, oh, from 40 and up, nag-umpisa ng mga seniors, pwede na ng vaccine daw. And then, binaba nila 60 and up, and then become 40 and up. And sinabi nila sa akin na, Lenny, nasa range na natin yun. Are you gonna schedule it? Sabi ko, tinatago ko sa kanila where I believe, where my stands, anong stand ko pagdating sa vaccine. And I just want to know more. I went to my doctor. Sabi ko sa doctor ko, yeah, give me reason. Give me reason why I would take that. And nakita ko yung pagkaanoy ng doktor ko. At sinabi niya sa akin na, I'm not getting personal here kasi. Pero, I gotta tell you this. Paano ba to? O sinabi niya sa akin ito. Nagbuntong hininga siya kasi dahil sinabi ko sa doktor, bigyan mo ako ng reason kung bakit I should take this vaccine. Ito ko yung buntong hininga niya pagka-frustrate niya. Nakita niya siguro this is one of those guys. He's one of those guys. Siguro maybe this guy's a trucker. I just want to know. Because you have a low immune system, sabi niya sa akin. And I stopped there. Now, bakit niya sinabi yung kaibigan? I'm not ready to discuss sa inyo kung ano ang aking condition. Pero I'm telling you, I don't believe that. Maybe, hindi, well, I have a condition, pero I don't think that's enough. Pasensya na kayo, hindi ako naging detalye sa sinasabi ko dahil ito yung problema kapag nagkikwento ako, marami akong gusto sabihin sa inyo pero I have to, kung napapansin niyo, hindi ako nagsasalita ng pangalan, ng lugar, petsa, hindi nyo alam kung saan ako galing, hindi nyo alam kung anong birthday ko, unlike yung mga iba, pinapost ang birthday nila, anniversaries nila, you know, I would say simply just, this is a special day, and siguro hindi kayo sanay, and for that, confusion, kalituhan, and for that I can apologize. I would apologize dahil I'm opening up, I'm slowly opening up my life, pero nandun pa rin ako sa tinatawag ko na code na I gotta have that code na hindi ko pwedeng labagin. Though, nalabag ko na yun noon, you know, try to keep some of my story private. At the same time, pwede kong ibahagi pero hindi yung in details talaga, yung specifico talaga. Kaya, okay. Nabuhi na ako kung saan, ano. Pero ito, some of the traits some of the things that you can do. Consider lawn care. Consider snow removal. I know some people, they're very, they don't like cold. Listen, hindi lang kayo ang hindi may gusto sa lamig. Pero, kung iisipin niyo outside, if you're gonna look, you know, think outside the box, di ba? Makikita niyo, there's a way, may mga paraan. Minsan,
ito lang nagsasabi sa inyo na malamig, huwag kang lumabas. Malamig, huwag kang humawak ng pala. And ang katawan natitrain. Kapag bigla mong gagawin ng isang bagay, I don't care kung ano yun, at physical, and you're not ready for that, walang resultang maganda yun. Kamumuhian mo yun dahil hindi ka sanay, napapagod ka. Narito. Fall ang pinakang mga busy sa akin. Karamihan sa mga tao. Nabanggit ko na ito noon, pero babanggitin ko na madalas. Fall ang pinakang busy, abala. Dahil kapag huminto ka, tulad ng mga halaman, may mga halaman ako dito, nakikita nyo ba? Hopefully nakuha ninyo itong kanalili na kulay pula. Itong mga napakaganda mga bulaklak na tumatagilid na, ay itong mga ito ay kailangan nyo bunutin, hugasan, putulin ng mga extra mga ugat niya. Ito ay parang alam niyo sibuyas, yung may ang tawag ay rhizome at tubers. Kailangan ninyong mahugasan yan, then patuyuin ng 1 linggo. Pag completely tuyo na siya, ilalagay ninyo sa isang babalutin nyo ng dyaryo, o iba ay binabaon sa special na I forgot the name, nag-slip na, pero we'll move on. At at least iimbak ninyo sa isang lugar na tuyo pero malamig, parang fridge, hindi basa pero malamig. Doon nyo matutulog sila hanggang sa may mapalitan nyo, may palit, hanggang sa next spring or tagsibol, may tatanim nyo sila at tutubo muli. Yan ang ginagawa ko sa napakaraming taon. Yes, it requires work. Pwede ko na silang putulin ngayon dahil palamig na. Pero kaibigan, ang mga bulaklak na to ay may pangako rin ako sa sarili ko na hanggat di sila nakakatikim ng first frost, hindi ko sila bubunutin. After first frost, meaning pagdating ng mga -1, minsan yung buong linggo na yon, hanggat wala pang snow, hindi pa natigas o umuulan dahil pag frost, pag malamig na talaga, todo lamig na, negative na at umulan, yun yung paraan ng nature na patigasin ng mga lupa. At sa pagkakataong na yung kung hintay nyo yun, mahirapan na kayong bunutin to kahit nasa paso. Hinintay ko yun dahil kahit panay ang bigay nila ng bulaklak, at natutuwa ako na hanggat kaya ipupush ko na makita to ng mga tao, na makita to ng mga squirrel, ng mga na merong kulay dito dahil sa maliit na hardin na to ay magiging puti dahil sa niebe, sa yelo na halos sa mapait ang winter. Mapait ang winter dito, kaibigan. Hanggat kaya, pinapakita ko yung ganda ng mga bulaklak dito. At yun yung konti kong contribution dito sa maliit naming komunidad. And hindi ako napipilitan nun, kundi nasisiyahan. Again, consider that snow removal. Give you an idea. I'll give you an idea. I'll give you an idea. All right? Bago ito matapos, a 40-foot driveway, 40-foot driveway, 40-50 feet na double car garage. Unlimited, ilan mang bagyong dumating ay lilinisin ninyo, ay yun lang, basic na yun. Marami mga condition pero like, keep it simple, like keep it simple, stupid, keep it simple, silly. Ay 2-car garage, 40 talampakan ng laki hanggang 50. Alright? Every time na mag-snow, 3 inch and up. Alright?
ay lilinisin ninyo yon, okay? Ang tinatawag na pakyawin, yung buong, yung isa sa mga bayaran ay seasonal. I mean, yung buong winter na yon, babayaran kayo. Kasi around $1,000. Okay, $1,000 to $1,500. Maraming mga factor kung bakit tataas yun, na maybe bababa, pero huwag kayong bababa ng 1,000. Alright, kung kaibigan, maybe 800. That's the whole year, from November hanggang April. Alright, at pwedeng nga tumaas baba, maraming mga factor nun. Kung may bagyo, yun ay from 3 inch to 6 inch na buhos, yun ang kondisyon. Pag tumaas ng 8 inch, then may dagdag na yun. Alright? Or, yung mga ganung bagay. Hindi pa kasama ang asin doon, I would not recommend mag-asin kayo dahil ang asin nakakatunaw at pag natunaw ang snow, maring maging yellow yun at madulas sila dahil nagre-refreeze yun eh. And if you don't have an insurance, then delikado yun. Pwede ka yung isu nila. At kaibigan, dito lang muna ako magpapaalam. Marami pa update ito sa nangyayari. Ako'y maglalagay ng almost everyday ng video at yung iba ay mga hindi ko na ilagay. Kaya, kaibigan, hanggang sa muli, padayon. Oh, yeah. That's my, hindi ko na naibaba. Speaker ko pag nagtatrabaho ako at mga charger ng floodlight ko at phone. Not because I'm always online, no, I have this Spotify. Yun ang aking isa sa mga hilig ko. Thank you guys.